Pakakasalan ko na siya nang di ko alam, tapos binatuhan ako ng asin ng lola ko. Bago natin simulan ang kwento, baka naman pwedeng i-like at i-subscribe mo muna ang channel namin. Malaking tulong yan para mas makagawa pa kami ng ganitong content. Salamat at Tara, simulan na natin. So, ito na nga. Sa dinami-dami ng mga weird na nangyari sa buhay ko, ito na yata yung pinaka-wild. Akala ko sa mga drama lang sa TV nangyayari to, mga istorya ng babaeng napilitang magpakasal, mga aswang na nanggagayuma, at mga lola na may pangontra sa lahat ng kababalaghan sa mundo. Pero hindi, ako mismo ang bida ngayon. Ang pangalan ko ay Mia, 25 years old, at maayos naman ang buhay ko. May stable akong trabaho, may ilang flings na dumaan sa buhay, pero never pa akong nagseryoso sa relasyon. Wala sa priority ko ang mag-asawa. Mas focused ako sa career ko, sa sarili kong pangarap, at sa buhay ko bilang isang independent na babae. Pero isang araw, biglang dumating si Ate Mila, ang kapitbahay naming tsismosa. Alam mo yung tipo ng kapitbahay na parang may CCTV sa buong barangay. Yun siya, sabi niya sa akin, Mia, birthday ng inaanak ko sa Sabado. Punta ka ha, masaya to, may handaan. Libre pagkain, may lechon pa. Siyempre, hindi ko tinanggihan. Sino ba naman ako para humindi sa libreng pagkain, di ba? At dahil wala naman akong ganap sa Sabado, oo na ako. Little did I know, papunta pala ako sa sarili kong kasal. Dumating ang Sabado. Pagpasok ko sa bahay ni Ate Mila, napansin ko agad na ang daming tao, parang fiesta. May nakaputing tela, may altar, at may mga lamesa na punong-puno ng pagkain. Akala ko birthday party, pero parang mas mukhang binyag o kasal. Naglakad ako papunta sa buffet table, pero bago pa ako makakuha ng lechon, may lumapit na isang ale. Hindi ko siya kilala, pero todong ngiti siya sa akin habang inabot ang isang baso ng juice. Oh, Mia, buti dumating ka. Pagod ka siguro, inumin mo muna to. Siyempre, dahil mainit ang panahon at uhaw ako, ininom ko agad. Ang tamis, parang may honey, pero hindi ko na inisip, kasi masarap naman. Then, parang lumabo ang paningin ko. Parang biglang naging mabagal ang mundo. Parang lumulutang ako. Ang daming taong lumapit sa akin, nakangiti, bumabati. Tapos, may narinig akong nagtanong, Mia, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong asawa? What? Tumingin ako sa harapan at nakita ko si Troy, isang lalaking hindi ko naman jowa, hindi ko rin crush, at never kong nilandi in my entire life. Nakasuot siya ng barong, nakangiti. Sa tabi ko, may pari. Putik, Mia. Tinatanong ka ni Father. Nanginig ang katawan ko, pero parang may pumipigil sa akin. Hindi ko maintindihan. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo. Pero parang hindi ko magawa. Parang may kung anong puwersang nagsasabing, oo. At bago ko pa namalayan, ikinasal na ako. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ako natauhan. Basta ang alam ko, nagsimula akong magpanik nang makita ko ang papeles ng kasal sa harap ko. Literal na kasal na ako kay Troy. Pero bago pa ako tuluyang maloka, may isang matandang babae ang sumugod sa gitna ng kasalan. Si Lola, at hawak niya ang isang supot ng asin. Mga lintik kayo. Akala nyo maloloko nyo ang apo ko. Sumubok pa kayong gumamit ng gayuma. Bago ko pa maintindihan ang lahat, binato niya ako ng asin. As in buong supot ng rock salt. Pak, dama po sa braso ko ang ilang piraso, at parang biglang may nag-click sa utak ko. Biglang nanlaban ang katawan ko, biglang lumino ang isip ko, biglang bumalik ang normal na ako. Teka, ano to? Anong nangyayari? Nagkatinginan ang mga tao. Nagkagulo ang buong barangay. Ang pari, naguluhan. Si Ate Mila, mukhang gusto nang lumubog sa lupa. Si Troy, parang gusto akong pigilan pero hindi makagalaw. Doon ko na-realize, ginayuma ako. Yung juice na pinainom nila sa akin, may halo. At dahil hindi ako nag-iisip noon, uminom ako ng hindi nagtatanong. Isa akong malaking tanga. Pero buti na lang, may lola akong war freak. Dumating ang mga tanod. Dumating ang barangay captain. Napag-alitan si Ate Mila. Si Troy, napahiya. Napag-alaman namin na matagal na pala akong gusto ni Troy. Pero dahil hindi ko siya pinapansin, gumamit sila ng gayuma para lang mapasagot ako. Pero hindi nila naisip na may pangontra si Lola. Ayon kay Lola,
Ang gay huma ay isang masamang paraan ng pang-aakit. Totoo ito sa maraming kultura, at isa sa mga pangontra rito ay asin. Kaya nung nakita niya ako sa altar, alam niyang may mali. Ang ending, kinasal ako, pero agad din akong naanol. Si Troy, hindi ko na ulit nakita. Balita ko, lumipat siya ng probinsya matapos ang kahihiyan. Si Ate Mila, hindi na ako kinakausap mula noon. At ako, mas maingat na ako ngayon sa mga inumin na iniaalok sa akin. Kaya lesson learned, mga besh. Huwag tatanggap ng inumin sa handaan kung di mo sure ang pinagmulan. Kapag bigla kang nililigawan ng isang taong never mong type dati, magduda ka na. Laging magdala ng asin, hindi lang sa pagluluto, kundi pang kontra sa mga hudas. At higit sa lahat, salamat kay Lola at sa isang supot ng asin. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Sana nag-enjoy kayo at may napulot kayong aral. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa susunod naming mga videos. Maraming salamat sa suporta, at kita-kits sa next upload.